Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So ito po pag-uusapan natin mga kababayan. Tunay nga ba na may kinalaman etong si Andrea or etong si Blight dito sa hiwalayang Miles Ocampo at saka po Elijah Canlas mga kababayan? At dito mapapag-usapan din natin etong patungkol po sa sinasabing pagtabla daw ng ABS-CBN dito kay Catherine Bernardo mga kababayan. At yan po yung mga pag-uusapan po natin at tatalakayin po natin. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na wag nyo po sanang kalimutan na i-like etong video natin na ito at wag nyo na rin po kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live ng mga ganitong klase ng issue or topic mga kababayan. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok ng mundo kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. So mga kababayan, pasensya na kayo sa boses ko kung medyo parang parang ngongo kasi kagagaling lang natin sa trangkaso ulit. Medyo pagpapasensyahan nyo na mga kababayan ha. So anyway, ito umpisahan agad natin itong ating talakayan dito sa video nitong si Models of Manila na kung saan daw in-unfollow na nitong si Miles Ocampo etong si Blight or etong si Andrea mga kababayan. Dahil nga daw nadadawit etong si Andrea at may inilabas na parang balita etong si OG Diaz na kung saan sinasabi na etong si Andrea ay talagang nagkakamabutihan na nitong si Elijah Canlas mga kababayan. Alam naman natin na wala patang isang buwan buhat nung naghiwalay etong si Miles Ocampo at saka po itong si Elijah Canlas. So ngayon, etong si Andrea nadadawit dun sa hiwalayang yon dahil nagkakamabutihan na daw nitong si Elijah. So eto mga kababayan, i-play na po natin. Ay kinikredit natin to kay Models of Manila. Itong video ito, hindi po ito atin gagamitin lamang po natin. So eto i-play natin mga kababayan. Pakinggan natin yung dito, yung balita. So ito guys, quick reaction lang tayo. Naglabas kasi ng vlog kanina si OG Diaz kung saan napag-usapan itong si Dabarkads natin na si Miles Ocampo. Okay? Alam naman natin na bagong hiwalay, lumabas sa mga balita yung kanyang ex-boyfriend. Okay? Ang sinasabi dito sa vlog ni OG, tinatanong lang naman nila, okay? Kung bakit daw nag-unfollow itong si Miles kay Blight. Eh, si Blight na naman, di ba? Yung Katniel ngayon palang sumasabog o ngayon kasama na naman siya sa panibagong issue, panibagong gulo na naman. At hindi mga kababayan, ito kung tunay talaga na itong si Andrea may kinalaman dito sa hiwalayang Miles Ocampo at saka nitong kay Elijah Canlas mga kababayan, talagang napakatindi. Dahil kung titingnan ninyo mga kababayan, di ba parang ang sinisisi ngayon ng mga fans ng Katniel kung bakit naghiwalay etong si Catherine at saka itong si Daniel ay walang iba kung hindi etong si Andrea. Tapos hanggang sa may mga pumapasok na issue na kasama etong sina Jillian Vicencio. So ngayon mga kababayan, may lumabas na naman na balita patungkol na naman kay Andrea na kung saan pilit siyang idinadawit or napapasama dahil nga naglabas itong si Sir OG Diaz ng balita na itong si Elijah Canlas at saka po itong si Andrea ay nagkakamabutihan na. Patanong lang naman itong si Sir OG Diaz mga kababayan na parang katulad nung ginawa niya dito sa Katniel mga kababayan na kung saan tinanong niya itong si Kat at saka itong si Daniel kung tunay na hiwalay na. So ngayon, parang patanong din kasi sabi dito ni OG Diaz, ito'y nakarating lang sa atin at itanong na rin natin gaano katotoo na nagkakamabutihan na etong si Andrea Brillantes at etong si Elijah Canlas mga kababayan. Yan ay patanong lamang. Pero kung totoo man yan mga kababayan, napakatindi talaga ni Andrea. Andrea, bakit ganyan ka? Napakatindi kung tunay ito dahil hindi pa nga nakaka-move on ang mga Katniel fans tapos may ganito na naman na kung saan nadadawit itong si Andrea dito sa hiwalayang Miles at saka Elijah. Napakatindi. Anyway, pagpatuloy pa natin. Is totoo ba yung kanyang mga naririnig na nagkakamabutihan daw itong si Andrea Brillantes at si Elijah Canlas? Grabe. Na kung iisipin mo,
Kaka-break lang, wala pa yatang isang buwan mula nung maghiwalay sila nitong si Miles Ocampo. Unless mas matagal na silang hiwalay, di lang natin alam. Hindi, parang parang mahigit isang buwan na ata mga kababayan buhat nung naghiwalay. Etong si Miles Ocampo at saka itong si Elijah Canlas dahil parang ano pa nga yan parang umiyak pa nga etong si Miles Ocampo dun sa EAT mga kababayan, na kung saan balita pa nga yan na meron palang matinding pinagdadaanan etong si Miles Ocampo, at yun nga yung hiwalayan na Miles at saka Elijah mga kababayan. I think parang may isang buwan na mahigit yan, pagkakaalam ko lang, pero napakabago pa rin kung tutusin, kung may katotohanan man itong balitang ito na nagkakamabutihan na sila nitong si Blake mga kababayan. Grabe naman. Anyway, pagpatuloy pa natin. Diba? So, ang sinabi ni Mama Oji, hayaan natin silang sumagot. Pwede nilang i-deny, pwede nilang i-confirm, wala naman na si Elijah at si Miles. Sabi ni Oji, sa nababalitaang nagkakamabutihan na umano si Andrea Brillantes at si Elijah Canlas. Pero syempre, kahit saan mo tignan yan, guys? Di ba? Kasi pag kakahiwalay lang, kung wala pang 1 month, wala pang 2 months, tapos biglang pumasok, biglang nagkakamabutihan, biglang nade-develop, hindi maiiwasang isipin ng tao na nung time na nagkakagulo pa lang, nung time na nagkakaproblema pa lang yung relasyon, baka nandun na yung isa. Hindi mo maiiwasan yun, normal talaga yun. Kaya nga maganda, diba, after makipag-break ay magpahinga muna ng ilang buwan, kasi bukod sa syempre, hindi, kung tutusin talaga mga kababayan, pangit talagang tingnan. Lalo na pagpalagay nga natin yung hiwalay ng 1 year, yung hiwalay ng 6 months mga kababayan, kapag nagkaroon ng jowa, pangit pa rin tingnan, nababatikos pa rin. Pero sa pagkakataong ito mga kababayan, tama yung sinabi ni Models of Manila, hindi talaga maitatanggi na nung panahong nagkakagulo itong si Miles Ocampo at saka itong si Elijah Canlas, nakaporma na agad doon at kinocomport nitong si Andrea etong si Elijah. Parang katulad lang mga kababayan, parang katulad lang po nung kay Daniel Padilla at saka nitong kay Catherine mga kababayan, na kung saan may mga lumalabas na balita na kino-comfort daw nitong si Andrea sa kanyang kondo etong si Daniel. At doon daw nagiinom. So hindi rin malabo mga kababayan na kung totoo man nito, parang ganun din yung ginagawa nitong si Andrea dito kay Elijah, na kung saan may mga comfort na nangyayari. Ika nga mga kababayan, kasabihan ng mga matatanda, parang bantay sa lakay. Yun nangyari dito. So anyway, pagpatuloy pa natin. Kaya hindi talaga maitatanggi mga kababayan na pangit talagang tingnan, lalo na at wala pang 2 buwan, wala pang 3 buwan na nagkakahiwalay itong si Miles Ocampo at saka itong si Elijah, tapos nai-issue na agad dito kay Andrea. Napakatindi talaga ni Andrea. Sana ako na lang. Charot. Anyway, pagpatuloy pa natin, para naman hindi rebound, di ba? Hindi rebound yung mangyayari. Syempre, parang you leave space na baka magkabalikan pa, baka magkaayos pa. Ganyan din sa Katniel, di ba? Kung ngayon, kung may biglang pumasok sa buhay ni Daniel na babae, o kaya kay Kat, may biglang manligaw, di ba? Parang ang lalabas, pwede pang magkabalikan yan, kakahiwalay pa lang, tapos papasok ka kaagad, 'di ba? Kadalasan sa naghiwalay may isang party o may at least isang party na gusto pang makipagbalikan. Tama. Kung may pumasok na third party, kung saang punto man pumasok 'yon, 'di ba? You leave out yung pong chance na magkaayos yung dalawa. So siguro hindi natutuwa din yung pong ilang mga fans ni Miles dahil dito sa balitang to. Si Tita Christy, si Nanay Christy, nagsalita ng isang araw na naawa kay Andrea kasi nadadamay na naman yung pangalan dyan, di ba? Hindi pa nga tapos yung Katniel, dito pati kay Miles Elijah nadamay na naman. Pero pangalaw, it's one thing kapag si Nanay Christy ang nagsabi, pero pag dalawa na sila ni OG ang nagsasabi, may mga kanya-kanyang mga source yan, magkakaiba naman mga source niyan. Diba? Baka may something. And sinasabi ng iba, 'di ba, na hindi naman nagtatanong lang naman si OG, 'di ba? Hindi naman sigurado, pero syempre kakaano lang, kumbaga mainit pa itong si OG kasi yung kanyang nilabas about sa Katniel ay napatunayang totoo. 'Di ba? So medyo mainit-init pa itong si OG. Medyo, 'di ba? Medyo kumbaga may ano pa siya, may winning streak, 'di ba?
Pero lupit no, hindi ko talaga lubos akalain yung kay Daniel Padilla na magkakaroon ng issue dito kay Andrea. Napakatindi mga kababayan. Kasi kung titingnan talaga natin, sa pagitan kasi ni Kat at saka nitong si Daniel, talagang kung pagmamasdan nyo, napakatibay ng kanilang relasyon at napakalusog mga kababayan ng kanilang mga tagahanga. Kumbaga, napakarami talaga ng humahanga at sumusuporta sa kanila dahil nga yung ibang mga couple, yung ibang mga yung mga love team naghiwalay na, katulad nito mga kababayan nitong sina James Reid at saka nitong sina Nadine, nitong sina Enrique at saka nitong sina Liza Soberano, sila na lang yung natira. Tapos magkakaroon pa ng ganon. Talagang hindi natin lubos akalain, nahantong din sa hiwalayan at madidevelop pa at magkakaroon pa ng issue, maiidikit pa ang pangalan nitong si Andrea dito sa hiwalayang Katniel. At hindi lang yon mga kababayan, may lumalabas ding balita na itong si Daniel Padilla napapadikit din dito kay Jillian Vicencio mga kababayan, na kung saan mayroon pang nagkasabihan na maliit daw ang tarugo nitong si Daniel. Oh my goodness. Pagpatuloy pa natin. Tama yung kanyang mga chismis. Diba? So, syempre, mas nabibigyan siya ng mas naniniwala yung mga ibang tao. Baka nga meron talagang dahilan para isipin yon. Okay, so we're not... Tingin ko dyan may something talaga yan. Lalo na etong si Andrea na iidikit na naman yung pangalan niya dito sa hiwalayang Katniel. Tapos na iidikit yung pangalan niya dito sa hiwalayang Miles. Napakatindi. Alam mo Andrea, kung ako na lang ang pinili mo, di sana wala kang issue. De, charot lang. Pero napakatindi nito mga kababayan, lalo na at yung sa hiwalayang Katniel at saka dito sa sinabi nitong si Sir OG Diaz, napatunayan talaga. Nung una nga, binabatikos pa natin, sabi ko nga, fake news peddler. Gawa nga ng yun ang kumalat at nag-viral sa Twitter mga kababayan dahil inakusang fake news peddler etong si Sir OG Diaz. So ngayon mga kababayan, ang sinasabi naman ng iba, humingi daw ng pasensya kay Sir OG Diaz kasi nga napatunayan. Pero kung ako tatanungin, siguro sa isyong Katniel, oo, pero dun sa ibang issue, hindi. Kung ako tatanungin nyo pero dito mga kababayan, since nagpasabog na naman etong si Sir OG Diaz at itinaon niya sa timing na patanong, mga kababayan, talagang masasabi natin na pawang may katotohanan ito dahil unang-una, alam naman natin may mga source yan. So ngayon, sabi nga ni Sian Gasa, kapag ka yung balita, yung patanong ay nanggaling kay Sir OG Diaz, talagang either 99% may katotohanan daw yun. Yun ang sabi. Mga kababayan, so hindi rin natin may aalis sa ating isipan na itong patungkol kay Andrea dito kay Blight at saka kay Elijah, may katotohanan din mga kababayan. Diba? Pagpatuloy pa natin. Saying na sila na, we're not saying na talagang nagkakamabutihan, pero kumaga hindi naman lalabas yung issue na yan, yung chismis na yan, kung walang pinagkukuhanan, kung walang, di ba, kung walang pinagbabasihan ng mga nakakakita na nakakaabot dito kay Mama OG. Sana lang, alam nyo, si Blight, di ba, bata pa kasi, parang, hindi ko alam kung medyo lost pa din pagdating sa pag-ibig o pagdating sa pero tingin ko dito kay Blight mga kababayan, mapuso kasi to kasi nga bata pa. Pero kung ito ay nasa edad na nagmamatured na mga kababayan or nasa maturity na, baka hindi na to ganto mga kababayan, dahil kung tutuusin talaga, parang ang habol ni Blight yung mga relasyon na masira. Di umano. Parang ganun yung nakikita natin, parang yung punteriya niya yung mga relasyon na mga matitibay, parang ana yung galawan na talagang pagka napadapo or napapunta dun sa isang relasyon ay talagang giba, sira. Parang ganon yung kanyang punteriya mga kababayan. Tulad nito, nasasangkot siya kay Miles Ocampo sa hiwalay ni Miles Ocampo tsaka ni Elijah. Tapos ngayon mainit yung pangalan niya sa hiwalayang Katniel. Diba? So ipagpatuloy pa natin. Sana mas ma-realize niya na walang magandang maitutulong, 'di ba? Na if you get in any way involved or kahit entertain or kung ano man with someone na either in a relationship or pahiwalay pa lang or kahihiwalay lang. 'Di ba? Dapat siya yung babae, 'di ba?
syempre, magkaano din siya sa mga kapwa niya babae. Lalo na yung sa ex ng mga nalilink sa kanya, na wag nang, di ba? Siya na yung lumayo, siya na yung i-deny niya kaagad. Yun ang nagpapadagdag sa issue na to, kasi wala tayong naririnig na denial. Kadalasan, magsasalita kaagad si Andrea, magsasalita kaagad yung mga tropa niyang ang gaganda rin. Diba? Silang apat, diba? Ang bilis magsalita, ang bilis kay Richie nga, binaon nga nila si Richie sa lupa eh. Tama. Diba? So, pero yung habang tumatagal, sabi nga nila, time is the ultimate truth teller. Hindi, bata pa si Andrea, naintindihan ko naman. Sana lang mas ma-realize nga niya na syempre, babae din siya. Itong mga ex ng mga lalaking mga nasabi ko, mga babae din. Di ba, mas ilagay niya yung sarili niya doon sa paanong mga ex na yon, sa paan ni Catherine o sa paan ni Miles. Kung talagang meron talaga, or baka naman super friendly lang, pero either way, di ba? Pwede bang lumayo na, kaagad, i-cut kaagad, deny na kaagad. Paano? Wala. We're just friends. Tapos. At saka alam naman ni Andrea na kakahiwalay lang or nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan yung mga couple, mga kababayan, or yung mga love team. Dapat ang ginagawa kasi niya, naglalaylo siya. Kumbaga, iniiwasan muna niya yung isang lalaki na kahihiwalay lang sa relasyon, mga kababayan, lalo na at kung malapit din sa kanya yung mga ex nun. Ang problema kasi kay Andrea, kapag ka nagkakahiwalay, mga kababayan, automatic nagkakaroon ng mga balitang lumalabas na kino-comfort ni Andrea sa kanyang kondo yung isang member ng couple, mga kababayan, katulad nitong si Daniel. Pero kung tatanungin nyo, mga kababayan, ang sa akin, ang pananaw ko lang, sana hindi totoo itong mga balitang ito, dahil kung totoo ito, mga kababayan, grabe naman. Napakatindi naman. Alam naman natin, napakabait talaga nitong si Miles Ocampo. Hindi natin lubos sa kalain na ganito mangyayari. Napakatindi naman. Sana walang katotohanan nito. Para sa akin, mga kababayan, kasi kawawa din naman itong si Andrea kung lagi na lamang napapasangkot sa mga hiwalayan at laging involved yung kanyang pangalan. Sana walang katotohanan talaga. Para sa akin, mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. So yun lang naman ang komento ko dito. So yun guys, thank you very much po. See you po tomorrow, EAT Daily, mag-live tayo. So thank you very much guys. Ayan, medyo talagang di pa ako makaget over sa hiwalayang Katniel. Tapos ito pa, dadagdag pa tong kay Elijah at kay Miles, di ba? Mga lumalabas na ganyan. So magsalita na lang sila, tapos umiwas na lang. Yun ang masasabi ko. So thank you very much guys, bye-bye. At saka, mga kababayan, grabe, no? Yun, napanood nyo naman yung balita nitong si Models of Manila. Pero nakatitle kasi sa kanya dito, Miles Ocampo nag-unfollow na rin kay Blight. So ngayon, mga kababayan, kung tunay man na nag-unfollow etong si Miles Ocampo dito kay Blight, meron nga, may something para sa akin, mga kababayan. Kasi ganito yan hindi mo naman kasi i-unfollow yung isang tao kung walang something. So siguro nga, mga kababayan, baka nakakarating na rin kay Miles Ocampo na itong si Blight at saka itong si Elijah Canlas ay nagkakamabutihan na, kaya in-unfollow nitong si Miles Ocampo itong si Blight. Or di kaya naman, mga kababayan, since alam naman natin na itong si Miles Ocampo at saka itong si Catherine nagkasama ito dati sa Going Bulilit, at siguro naman magkaibigan silang matalik, mga kababayan, baka nasasaktan din itong si Miles Ocampo at nakaka-relate dito kay Catherine. Kaya ang ginawa nitong si Miles Ocampo, in-unfollow na rin itong si Blight, mga kababayan. Parang ganon. Yung kumbaga, mga kababayan, pinatikim din ni Miles Ocampo ng hagupit ng unfollow etong si Blight. Grabe, no? Alam nyo, bago matapos ang taong 2023, para ata yung panahon ng 2023, puro hiwala yan. Ang problema kasi, mga kababayan, doon sa mga love team, ganito kasi yan. Huwag nyo kasing ituring na karelasyon yung inyong kalabte. Much better na ituring yung matalik na kaibigan para kahit anong gawin nyo, mga kababayan, tsaka magkaroon kayo ng respeto both side, para kahit anong gawin ninyo, galaw ninyo, mga kababayan, talagang with respect sa inyong mga karelasyon, na ituring yung matalik na kaibigan. Kasi nandun yung go with the flow, ika nga, mga kababayan, hindi yung ganito na ganyan, konting problema, hiwalay, sapong. Mas mahalaga pa rin talaga ang respeto sa isang relasyon. So anyway,
Mga kababayan, punta naman po tayo. Anyway, kinikredit natin yan kaya Models of Manila yung video yan. Sa mga hindi pa nakakapag-follow sa kanya, follow nyo po yung kanyang Facebook page. So anyway, punta naman po tayo dito. Dito sa isang balita pa na nakita natin na may kinalaman po kay Miles Ocampo at saka kay Elijah Canlas na nadadawit etong si Andrea, mga kababayan. Ito po ay kinikredit natin sa Marites University. So ngayon, mga kababayan, ang sabi dito, Katniel hiwalay na Andrea Brillantes, dawit sa hiwalayang Miles at Elijah, mga kababayan. So ito, i-play po natin Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa Marites University, subscribe nyo po yung kanilang YouTube channel, mga kababayan. So ito, i-play na po natin. Yun. Okay, hayaan natin sila maglabo-labo dyan. Sunod natin itong Andrea Brillantes. Dawit din sa hiwalayang Elijah Canlas at Miles Ocampo. Hindi lang iisa yung nagbalita, mga kababayan. Kahit sa iba't ibang mga pahayagan, talagang kalat na po ito. So pakinggan natin ang balita dito sa Marites University. Play pa natin. Uso kasi itong chika na ito. Nagsimula doon sa ginagawa nilang series, yung high school, ano ba yun? Senior high. Si Elijah, si Miles, kasama si doon. Si Andrea. So may mga nakakakita yata na bakit napaganyan ka naman? Kwento lang naman ito ng mga kaibigan natin doon sa production na kaya daw pala parang iba daw talaga si Andrea na malapit siya sa mga stars niyang lalaki. Sa mga boylet, mga kababayan. Pwede rin naman sabihin ni Andrea, friendly lang siya, kaya ganon. Pero napakatindi naman, napakagrabe naman ito, boy. Anyway, pagpatuloy pa natin. Nabanggit niya si JK Labajo na kaya daw hindi niya masyadong nalalapitan yata kasi gwardyado naman si JK nung kanyang non-showbiz na jowa. So itong kay Elijah, doon sa series, ano sila. So parang kinukonek-konek ngayon na kaya siguro naghiwalay si Miles at saka yan si Elijah. Na last time nga, nung nag-live tayo, sinabi ko, masaya na ako dahil nakita ko magkasama sila. But again, hindi naman na tayo nag-a-assume na porque magkasama, nagkabalikan, di ba? Ako naman parang nawa 1+1 ko tuloy. Di ba nag-unfollow si Catherine kay Andrea? Tapos sumunod, nag-unfollow si Miles kay Andrea. Well, wina 1+1 ko lang kasi si Miles at saka si Catherine, best of friends yan Oo, ngayon kasi bumabalik uli yung closeness nila. For a while kasi, parang medyo nagkaroon ng nagkaroon talaga sila ng fallout or something. Then natutuwa din ako na parang bumalik yung closeness nila. At saka mga kababayan, si Catherine kasi at saka itong si Miles Ocampo, alam ko dati magkaibigang matalik yan, mga kababayan. Tapos, ang malupit pa dito, same yung pinagdadaanan nila. Si Miles Ocampo kagagaling lang sa breakup, etong si Catherine, ganun din, mga kababayan, kahihiwalay lamang. Tapos isang babae yung tinutukoy or yung sanhi, mga kababayan, ng kanilang hiwalayan, etong si Blight. Kaya hindi talaga natin maitatanggi, hindi talaga natin mai 2+2 na dahil lamang sa hindi pagkakaunawaan kaya nag-unfollow etong si Miles Ocampo dito kay Blight. Kung hindi dahil, mga kababayan, nasasangkot etong si Blight dito sa hiwalayang Miles Ocampo at saka Katniel, mga kababayan. Grabe. Anyway, pagpatuloy pa natin. Tapos, eto na nga, di ba? Alam mo natin, nag-break na si Catherine at saka si DJ. Then si Miles at saka si Elijah. Tapos, pareho sila nag-unfollow kay Andrea. Ito, nakakabaliw. So parang they have one common denominator, diba? Parang ganon. So, yan ang analogy ni PhD bongga ha. Kumbaga sa parang si Andrea ba ang denominator nila? Kaloka. Ano ba yan, Andrea? Pero kagaya paano ka naging ina? Ay, grabe. Si Andrea, paano ka naging babae? Charot! Hindi kasi binalitan natin last episode nung nag-live tayo. Mukhang siya talaga nakikinabang sa lahat ng iskandalo kasi nga nakumpirma ng mga kaibigan natin sa advertising world na ngayong 2024, marami siyang i-endorse ng mga produkto. Uy, grabe, no? Taray. So, iba na pala ngayon ang mga advertising. Hindi nga siya Hindi na sila after sa positive. Well, kasi hindi na sila after sa mga dapat good image ka talaga. Sobrang wala kang mancha, ika nga. Kasi nga doon napakalakas sa social media. At saka sa panahon ngayon, mga kababayan, kung sino talaga yung may pinakamaraming issue, siya yung inuulan ng advertiser.
Yung tape bulagta lang yung hindi. Pero sa panahong ito mga kababayan, alam naman natin tulad niyan, may lumalabas ding balita na itong si Andrea ang nagiging reyna ng ABS-CBN mga kababayan, nasaglip na itong si Catherine. Ngayon talaga sa panahon ngayon mga kababayan, talagang kung sino may pinaka inuulan ng maraming issue, siya talaga yung pagpapalain ng matindi. Alam naman natin kung nasaan yung issue, nandun yung napakaraming pera. Yun yung katotohanan dyan mga kababayan. Kaya nga kung makikita ninyo nung kainitan ni yung kainitan ng issue ni Nanay Christopher Min at saka nitong si Vice Ganda, yung salpukan ng dalawa, biglang nabuhay si Makagago. Tapos kung makikita ninyo dito sa Hiwalayang Katniel, biglang nabuhay din si Makagago. Kasi nga ang katuwiran ni Makagago, kung nasaan yung maraming pera mga kababayan, kung nasaan yung issue, yung shit mga kababayan, nandun yung maraming pera. Talagang wag na kayong magtaka kung bakit inuulan ng napakaraming advertiser etong si Andrea, kasi siya ngayon yung yung parang reyna ng mga issue. Siya yung dahilan kung bakit naghihiwalay yung mga malalaking star. Pagpatuloy pa natin. Totoo naman. Reyna Totoo siya naman. ng social media. Totoo naman. Alam mo si Andrea, ang naalala ko sa kanya si Chris Aquino. Sa aspeto. Sa anong sa lakas, aspeto ng interest ng tao. Kasi as we all know si Chris, 'di ba? Chris, you'll hate her but you love her. Parang or si either Andrea you din, love her or you hate her. Pero parang either you hate her, you will still watch her. Ayun You will still wait for Magkakaroon ka ng whatever na niya. Magkaka-interest at magkaka-interest ka sa kanya. Parang ganyan din si Andrea, di ba? At napakabata pa niya. Ang daming bashers ni Andrea. Pero And ang dami yet, din niyang mga supporters. Di ba? Yun na. So anyway mga kababayan, yan yung naman yung patungkol dito kay Miles Ocampo at saka dito kay Andrea, na kung saan nasasangkot itong si Andrea Brillantes sa hiwalayang Elijah at saka Miles Ocampo. So ngayon mga kababayan, talagang true nga na in-unfollow ni Miles Ocampo etong si Andrea mga kababayan. Bakit kaya? Yun yung palaisipang tanong. May katotohanan kaya na nalilink etong si Andrea dito kay Elijah mga kababayan, na ngayon sinisisi sa hiwalayang Katniel. So comment below na lamang po mga kababayan kung ano pong opinion ninyo hingil po diyan sa balitang yan. So ngayon, punta naman po tayo dito sa last topic po natin, yung patungkol po dito sa sinasabing eto daw si Andrea ang bagong reyna sa ABS-CBN mga kababayan. Gaano kaya katotoo ito mga kababayan na itong balitang ito? Dahil kung titingnan po natin, walang ibang masasabing reyna din ng ABS-CBN kung hindi itong si Catherine. Dahil alam naman natin mga kababayan na isa si Catherine sa may pinakamalaking pera na naiakyat dito sa ABS-CBN, maging dito sa Star Magic mga kababayan. So kaya ako talaga nagtataka ako kung bakit parang si Andrea etong naging reyna biglaan. Bakit? Dahil sa maraming issue. Yung mga fans ng Katniel, kumapit na kayo. So ito, i-play po natin mga kababayan. Ikinikredit natin to sa Energy FM 106.7 mga kababayan. I-play na po natin. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa YouTube channel lang Energy FM 106.7, i-subscribe nyo po yung kanilang YouTube channel mga kababayan. So i-play na po natin. Pero eto na nga, 'di ba? Yan, sa ngalan pa rin ng aking partner na si Tita Cora na ngayon na nagpapa-prosthetics. So. Ako pa rin po si Kapitana Sisat. Ito ang Maglinaw sa Woo! Ay, nako, eto na nga. Alright. Isyong-isyo ngayon at hot na hot topic ngayon. Si Miss Andrea Brillantes, diba? Right. Sa di ko malamang dahilan bakit parang lagi sa kanya nakatuon ang atensyon ng mga tao na wala namang ginagawa yung bata kung hindi maging masaya lang sa kanyang karera at sa kanyang buhay, diba? Diba? O, diba? Ang ganda ni Blight siya na nakakaloka. Kasi nga daw ngayon, parang may issue na naman na bukod sa alam mo, ini-issue sa kanya na laging, alam mo yun, lagi siyang naninira daw ng relasyon. O, diba? Yun yung malimit, iba to kay Blight ngayon mga kababayan. Kasi nga, kung mapapansin ninyo, halos lahat ng mga nagbi-break up, pamula dito kay Miles Ocampo, kay Elijah, hanggang sa Katniel mga kababayan, talagang si Andrea ang nadadawit. Ngayon, gaano kaya katotoo na itong si Andrea ang bagong reyna ng ABS-CBN? I-play po natin pa.
relasyon na bang na-involve niya ngayon, di ba? Bukod sa Katniel, meron pa yung kay Elijah Canlas tsaka kay Miles Ocampo. Ngayon naman, wala na ibang ma-issue dahil nga daw sa katatapos lamang na Star Magical Christmas event noong November 19. Itong taon yun, syempre, di ba? Recently lang. Medyo nagtaasan daw ang kilay ng ilang kapamilya stars kasi nga bigla siyang binigyan ng titulo, di ba? Habang rumarampa, o di ba? Kumaga binansagan siyang the most important artist in her generation. Parang yung iba mga kapamilya stars, ay medyo nagtaasan ng kilay. The most important talaga. Wala, sabi nung ilan na mga na-chismisan natin ay, bakit kailangan ibigay sa kanya yung ganyang titulo? Grabe mga kababayan, no? The most important artist mga kababayan ang iginawad dito kay Andrea. Ito ata yung yung naka-costume siya ng may sungay na itim. Parang yan nata yung mga kababayan, tapos parang may nakapulupot na ahas dun sa kanyang katawan. So ngayon mga kababayan, ginawaran siya ng most important, parang celebrity, ganon mga kababayan. So parang ang nangyari dito mga kababayan, siya yung pinakamahalagang artista dito sa ABS-CBN. Tang ini. Putek, ang lupet. Ay, bakit ba naman? Pwede ba naman sa titulo may issue kayo? Ano ba yan? Nung binanggit ba yan nung host na yan, the most important star in her generation? Diba? Is, alam mo yun, sumakit ba yung tiyan nyo? Diba? Nabaldado ba kayo na hindi maibigay sa... Ano yun? Lahat na lang kayo kada may rarampa doon. The most important star in her generation yung iginawad sa kanya mga kababayan. Marami talaga ang tataas ang kilay dyan, lalo na't alam naman natin na marami din mga kababayan na magagaling na star dito sa ABS-CBN. Like Catherine mga kababayan, like Liza Subirano, ang dami magagaling mga kababayan. Pero nakakapagtaka ang ikinagulat talaga ng iba dito, sa kanya iginawad yung most important star in her generation mga kababayan. Ginawaran siya ng may nakalagay na sungay at saka may nakapulupot na ahas. Sana all! The most important, diba? Sinabi lang isa sa pinaka-importante. So, ibig sabihin, lahat naman kayo importante. Ba't kailangan gawing issue ng ilang mga kapamilya stars? Sino nga ba yung mga nagtataasan ng kilay dyan? Diba na nakakaloka? Hindi naman siguro si Janela Salvador yan. Kasi diba, siya lang naman yung may issue nung una na hindi siya nailagay sa front cover ng Star Magic Catalog. Diba? Hindi naman siguro siya yan. Diba? Kasi nga diba, ang dami naman din na, alam mo yun, hindi lang mailagay sa Pero in-explain naman ng Kapamilya Star, Kapamilya Network, yung rason naman nila bakit wala siya doon sa mismong front cover ng Star Magic Catalog. Diba? Mga celebrities. Pero yun na nga, diba? Marami nga daw nag-i-issue ngayon, medyo nagtaasan nga daw ng kilay. Uulitin ko, hindi naman siguro siya yun. Diba? Yun, na medyo tumaas lang ang kilay na parang tipong, talaga bang ganun ka-importante si Blythe? Diba? Para bigyan ng ganun title. Sa tingin ko naman, oo, she deserves it. Diba? Kasi sabi nga nila, diba, good or bad publicity, still publicity. Kahit ba sabihin mo nasasangkot siya sa mga kung ano ang issue na alam na... Tama yun mga kababayan. Kaya kung makikita ninyo sa panahon ngayon, kahit nakakapinsala na yung mga inilalabas mga kababayan or nakakasama na sa imahe ng isang tao, wala tayong magagawa, bad or good mga kababayan, na publicity is still publicity mga kababayan. Kumbaga, kahit pangit or kahit nasasangkot si Andrea sa iba't ibang issue, mananatiling malakas pa rin siya sa social media, lalo na kung napapag-usapan siya. At yan yung gustong-gusto ng mga tao ngayon. Alam nyo naman sa panahon ngayon mga kababayan, konting issue lang kay ganito ay talagang tinatangkilik na. Katulad nga mga kababayan, kung makikita ninyo, yung kay Sian Gaza, kahit gaano kapangit ang ibinabatong issue patungkol kay Sian Gaza, basta nakisawsaw siya sa isang chismis mga kababayan or sa isang issue, talagang tinatangkilik ng mga tao. Kasi nga, kahit pangit or maganda yung inilalabas, mananatiling publicity pa rin po yan mga kababayan. Ano po, so ipagpatuloy pa natin.
natin na wala namang katotohanan, 'di ba? Matapos, alam mo yun, matapos siya makipag-break kay Richie Rivero kung ano-ano nang kinasakutan itong batang ito. Pero tignan nyo, namamayagpag ang karera ni Andrea Brillantes. 'Di ba? Sunod-sunod ang kanyang proyekto. Ngayon may senior high pa siya, 'di ba? Na napapanood natin yan sa Kapamilya Channel. 'Di ba? Kaya ano pa bang ibibigay natin? Ano pa bang dapat tawagin sa kanya? 'Di ba? The most intriguing artist? Siguro dapat 'yun ang binigay para makontento yung iba at hindi sumama ang loob na para tipong, oy wait, bakit sa kanya natawag siyang the most important artist in her generation? Tapos yung iba para kung ano-anong titulo lang ang ibinigay. Ay, grabe. May basis, may ano na ba yun? May weight, 'di ba? Pag hindi ka man natawag the most important generation of your the most important artist of your generation, kakulangan na ba yun bilang actress or actor ka sa Kapamilya Network? Hindi ba dapat maging grateful na lang tayo kasi lahat tayo, alam mo yun, may proyekto, may project, hindi tayo pinababayaan, di ba? Salita lamang yun. Wala namang sash yun. Di ba? Na nakakaloka para magtaasan ng kilay ng iba. Di ba? Or baka naman kaya siguro, alam mo yun, siguro sa iba, baliwala naman yun. Ang nagpalala na lang siguro yan, yung mga chuchu. Yung mga meses sa gilid. Yung mga nagpapalaki ng issue na kailangan gawin nating issue yan. Kailangan, bakit siya tinawag na, yung mga chuchu na mga meses sa paligid yan. O, diba? Well, anyways, diba? Maging happy na lang din tayo, diba? Let's be grateful. Yun na lang ang pwede naman natin gawin ngayon eh. Diba? Sa dami ng artista, magpasalamat ka kung may project ka. Tama, correct. Magpasalamat ka kahit sabihin mo once a week project man lang yan. O kaya sabihin mo na meron kang once a month na ganito. Ang importante, may trabaho. Ang daming artistang walang trabaho ngayon, believe me, diba? Para gawin pang issue yan, yung title lamang na hindi naman siguro, alam mo yon, inakda ng lahat na magiging big deal yan para sa iba. Pero syempre may kanya-kanyang time to shine, diba? Sabi nga nila, habang iniintay mo, diba, na alam mo yon, ang iyong oras na mamayagpag, matuto ka munang pumalakpak sa tagumpay ng iba. Alright. Ay, diba? Yun. Yan ang dapat matutunan natin. Matutunan muna natin pumalakpak sa tagumpay ng iba habang iniintay natin yung sarili nating tagumpay. Oh, fairness! So, sa madaling salita mga kababayan, talagang itinuring ng ABS-CBN na pinaka-importanting star etong si Andrea mga kababayan na ikinataas ng kilay ng ibang mga star na artista na nagtatrabaho dito sa ABS-CBN. Dahil kung makikita nyo naman, eto nga ata yung mga panahon na nakasuot siya ng sungay, tapos itim na itim yung kanyang suot and then may nakapulupot na ahas mga kababayan. So dun sa panahong yon, ginawaran siya na most important star in her generation mga kababayan. Kumbaga mga kababayan, siya yung pinaka-importanting artista mga kababayan. Sa madalit salita, etong si Blight, sabi ko nga kahit nasa sangkot, eto sa napakaraming issue mga kababayan at ina-unfollow ng ibang mga celebrity, talagang masasabi pa rin natin na namamayagpag pa rin yung kanyang karera at tinatangkilik pa rin ng mga tao dahil kahit pangit nga yung kanyang image sa publiko mga kababayan or na-publish patungkol sa kanya, mananatiling publicity pa rin po yun. Ano po, bad or good publicity is still publicity. Yan nga yung kasabihan ng marami. So kaya nga kung mapapansin ninyo, kahit anong kasita ng ginagawa ng ibang mga artista, ng ibang mga vlogger, pinapanood pa rin. Kasi nga mananatiling publicity pa rin po yun. So anyway mga kababayan, kayo po, ano pang opinion ninyo hingil dito sa hagupit ni Miles Ocampo na pag-unfollow dito kay Andrea Brillantes mga kababayan? Naniniwala ba kayo na etong si Andrea ay may kinalaman din or sangkot din sa hiwalayang Miles Ocampo at saka Elijah Canlas mga kababayan? So comment below na lamang po kung ano po yung opinion ninyo hingil po diyan at kung ano po yung masasabi ninyo hingil po dito sa mga balitang tinalakay po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan, sa walang sawang pag-like ng ating mga video, sa walang sawang pag-subscribe, sa walang sawang hindi pag-i-skip ng ating ads. Maraming salamat po sa inyong lahat, lalo na sa mga nag-iiwan po ng komento. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po.